Magandang hapon sa bawat isa. Meron naman tayong pag-aaralan ngayon. Ito ay konektado rin sa salvation. Kasi parang gagawin natin ay series ang ating pag-aaralan. Di ba nung nakaraan ay salvation, pagkatapos ay anong sunod? Yung assurance, pagkatapos sa ano ba sunod? Repentance. Ngayon naman ay redemption. Yan. And redemption ay pagtubos. Yan. So, yung redemption, bakit kailangan natin ng redemption? Ang sabi ng Bible, kasi lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. So makita natin, kailangan mayroong magtubos. So sino ngayon ang magtubos sa tao? Siyempre, yung naglalang sa Kanya. Kasi gano'n na lang kamahal ng Diyos ang tao. Na nilalang ayon sa wangis ng Kanyang larawan at di ba? So, kailangan natin ang redemption kasi lahat, sabi ng Bible, lahat ay nagkasala. Pumasok ang kasalanan sa pamagitan ni Adan at Eva. Sa Romans chapter 5 verse 12, sa pamagitan ni Adan at Eva, kaya si Adan, ang kasalanan ay pumasok sa mundo, sa sanlibutan. At tayo ay dadaan sa kamatayan sapagkat lahat ay nagkasala. Sinuportahan din yon ang Romans 3:23. Ang lahat ay nagkasala kaya hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Yan. So kaya nga pagdating dito sa Romans 6:23, sabi na, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yan ang sabi doon sa Romans 6:23. Sabi, yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya mayroong mamatay si Jesus Christ yun. Kaya ang Diyos ang nagtubos sa atin. Ngayon, kailan ba plinano ng Diyos ang pagtubos? Yan. Kailan ba plinano? Dito mga kapatid, dito sa aklat ni Peter, si Apostol Peter ang nagbanggit dito, ang sumulat nito. Sabi rito, bago pa itinatag ang sanlibutan, ay plinano na ng Diyos yung pagtubos sa tao. So ano na yung itutubos? Ang sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 18 hanggang 20. Hanggang 20 natin babasahin. Ang sabi rito, for as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, for your vain conversation or pamumuhay, received by our tradition from our fathers. Hindi daw tayo tinubos ng mga bagay na nasisira, corruptible. Tulad ng ginto, di ba, silver. Kundi, sabi rito, tayo ay tinubos ng malinis na dugo, but with the precious blood of Christ, as of the lamb without blemish and without spot. So tayo daw ay tinubos ng, di ba, malinis na dugo na walang bahid ng kasalanan. Yun, verse 19. Ngayon, verse 20, ang sabi dito ng verse, how verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest or revealed in this last time for you. Ito daw ay itinalaga na. Foreordained, tinalaga. Or destined. Dinestino na, sabi, bago pa ang sanlibutan ay ginawa. So, papansin natin napakatalino ng Diyos. Alam niya na ang kanyang nilalang ay magkakasala. Kaya nga, advanced planning ang Diyos. Alam niyo ba ang advanced planning? Di ba?
Kumbaga, halimbawa, kunyari, meron kang plano, tinanong mo yun. Yung plano mong pagpagawa ng bahay, ang halaga, yung materialis na gagamitin, di ba? Kunyari, bago ka mag-asawa, may plano ka na magpagawa ng bahay. So, pagka ganun, advance, meron kasi, nag-asawa na lahat-lahat, walang plano magano sa bahay, makikitira lang. Tapos tamad-tamad pa. Yun, di ba? So, makita natin dito, kasi, ang Diyos, all-knowing. Di ba? All-knowing ang Diyos. Alam niya mangyari sa hinarap. So makita natin, itinalaga na, bago pa tinatag ang sanlibutan, ay plinano na ng Diyos. Kaya nga sabi niya, what manifest or revealed in this last time for you. Ito ngaya ay hinayag sa panahon na ito para sa iyo, para sa lahat. Kaya nga, pag hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo alam kung paano tinubos ng Diyos ang tao. Diba? So makita natin, kaya nga yung plan of redemption, from eternity past yung plano. Bago pa siya gumawa ng langit at lupa at ng lahat ng mga bagay, may plano na ang Diyos doon sa kanyang nilalang na tao. So, di ba? All-knowing. Pag sinabing all-knowing, alam na ng Diyos. Lahat alam niya. Kasi hindi siya magiging Diyos kung hindi niya alam ang lahat. Ang iniisip mo ngayon sa panahon na ito, di ba? Kung ikaw ay nanood ngayon, o kaya papanurin mo ito, ang mga iniisip mo, alam na ng Diyos yun eh. Iniisip mo pa lang, nagkakasala ka na sa Kanya. Kaya huwag kang mag-isip ng masama. Okay. So, sabi rito, ang sabi rito, inihayag yan para sa iyo o para sa lahat, who by Him do believe, upang, sabi diyan, upang sa pamagitan niya ay maniwala sa Diyos, that raised from the dead, yung bumuhay sa patay. Yan. At nagbigay ng kaluwalhatian and give Him glory, that your faith and hope might be in God. Kaya pala ito ginawa, para ito isinulat upang yung kamatayan ng Panginoon, di ba? Magbigay ng kaluwalhatian upang ang iyong pananampalataya at pag-asa ay maituon dun sa Diyos na naglalang. Might be in God. Kasi maraming theory, tulad, alam niyo ba yung theory ni, sino ba yon? Yung nagsasabi na ang tao do ay mula sa unggoy. Maraming tao naniwala nun eh. Bakit sila naniwala? Kasi hindi sila nagbabasa ng Biblia. Diba? Sa Genesis 1:6 ay 1:26 nandun. Nilalang ng Diyos yung tao. Diba? Lalaki at babae. Hindi po naglalang ang Diyos ng bakla at tumboy. Diba? Lalaki lang at babae. Hindi magkakamali ang Diyos ng paglalang. Mga kapatid, kasi diba sabi ng mga bakla at tumboy, nilalang din. Oo, tama, nilalang sila ng Diyos. Pero katunayan, diba yung lalaki may lawit? Diba? Yung babae mayroon. Bakit sinasabi yung lalaki, babae sila? Dinadaya nila yung kanilang sarili. Sino nakadaya sa kanila? Ang diablo. Diba? Kasi sa katigasan ng kanilang ulo, hindi naniwala sa Diyos. Kaya nga tingnan mo, nalalason ang kanilang kaisipan. Romans chapter 1, pag binasa yon, verse 20 to 32, nandun yon. Dahil sa katigasan ng ulo, ayaw maniwala sa Diyos. Diba? Nang kaisipan nila ay naging marumi at pag-isip ng kababalaghan na hindi naman totoo. So, makita natin, diba? Makita natin yung tinubos sa tao, yung dugo na malinis. Kasi yung dugo ng tao, diba? Marumi ang dugo ng tao. Kaya yung Diyos
ang nagtubos sa tao. Mamaya, tatalakayin natin kung paano nag-produce ang Diyos ng malinis na dugo. Okay, yan. Dito naman sa Hebrews, sabi dito, sa Hebrews na chapter 9, verse 12, Hebrews. Okay, sa aklat naman ng Hebrews. Kanina, 1 Peter chapter 1, verse 18 to 21, si Peter ang sumulat. Sa Hebrews naman, dito po sa Hebrews, ay mga Bible scholar ay medyo nagkaroon sila ng discussion dito. Pero marami rin nagsasabi na maaring si Apostle Paul ang sumulat. Maari. Yan. Sa Hebrews chapter 9 verse 12, anong sinasabi ng Bible? By His own blood, kaninong blood? Kay Jesus Christ. He entered into the holy place, having obtained eternal salvation for us. Sa pamagitan ng kanyang dugo, sariling dugo, siya ay pumasok na minsan. Di ba? The holy place, yung banal na dako, para daw having obtained eternal redemption for us. So, ang ating redemption, mga minamahal, mga kapatid, sabi, ang redemption natin, eternal. Eternal redemption. Diba? Pag sinabing eternal, walang hanggan, katubusan. Kaya nga, yung sumampalataya sa Panginoong Hesus, eternal din ang kanyang buhay. Ibig sabihin, pag magkaroon ka ng eternal life, makakasama ang Diyos na walang hanggan sa langit. Yan. Sabi, para sa atin, ang redemption, eternal redemption, para sa lahat, for us. For us, di ba, sa pangkalahatan. Ngayon, pangkalahatan nga. Pero alam nyo ba, kapag hindi ka sumampalataya, hindi ka matubos. Kasi yung regalo ng Diyos na pantubos, hindi mo tinanggap. Paano yan? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kunwari, December. Di ba? Tuwing December, pupunta ka sa pamilya mo dahil magkatipon-tipon kayo. Yung lula mo, ang lula nyo ay mayroong regalo sa bawat apo. Di ba? Pero hindi ka pumunta. Ang condition doon, kapag hindi pumunta, walang regalo. Ibig sabihin, hindi ka pumunta, wala kang regalo. Kumbaga sa katubusan, ang katubusan ay matagal nang ginawa ng Diyos, pero hindi mo pinaniwalaan. Yung nagtubos sa'yo. Kaya anong mangyari sa'yo? Parang ganun, parang ang senaryo yan, bibigyan ko rin kayong halimbawa. Halimbawa, marami kang utang sa tindahan. Malaki ang sweldo mo. Ang problema, ikaw na padre di pamilya nagkasakit. Napunta ka ng ospital. Pagkatapos, sinisingil na kayo ng tindahan. Kasi yung tindahan ay, di ba, kailangan nila yung puhunan, may balik para may pagulong, ikot-ikot muli. And wala kang pambayad kasi nasa hospital ka nga. Pero nabalitaan mo isang araw, hindi na pupunta yung may-ari ng tindahan. Tapos sinabi sa misis mo, halimbawa, ay mayroon na nagbayad eh. Ngayon, anong gagawin mo doon sa nagbayad? Yon, di ba? Parang ganon ang senaryo. Dapat yung nagbayad sa utang mo, pasasalamatan mo. Di ba ganon ang Diyos? Ang Diyos ang nagbayad ng kasalanan natin. Kaya nga nakakaloko nga ang mga tao eh. Tingnan mo, pag may mga award sa mga ano tawag yan, halimbawa best actor, best actress,
supporting actor, supporting actress. Bibihira sa mga artista na nagpasalamat sa Diyos. Panoorin, manood kayo minsan. Una, pasalamatan nila yung si Direk. O kaya yung management, yung may-ari ng anong tawag niya? Yung producer. Tapos co-artist. Di ba? Yan ang pinapasalamatan niya. Pero yung nagbigay sa kanya ng buhay, na ang Diyos na sa langit, hindi na pinapasalamatan. So, tingnan nyo So, makita natin dito, yung katubusan pala natin ay eternal. Kaya nga, plenano from eternity. Ngayon, dito, paano nag-produce o paano ang ginawa ng Diyos para magkaroon ng malinis na dugo? Kasi yung dugo ng tao, kung tao lang ang tutubos, kapwa natin tao, sabi ng Bible, lahat ay nagkasala. Yun. Ngayon, sabi rito, how God produced blood without blemish and without spot. Paano daw nag-produce ang Diyos ng dugo na wala malinis, na walang kapintasan, walang bahid ng kasalanan? Dito makita natin kahit sa prophecy, di ba? Sa prophecy ay nandun na yung Diyos na bababa sa lupa na maging tao. Incarnation, ibig sabihin magkakatawan tao. Ngayon, titingnan natin yung prophecy ni Isaiah 7:14. Sabi rin, therefore the Lord himself shall give you a sign, behold the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Emmanuel ang pangalan. Yan, ayon kay Prophet Isaiah. Ngayon naman, ang katuparan nito nandito sa New Testament. Sa Matthew 1:23, sabi dito, behold the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Doon sa Isaiah 7:14, hindi binigyan ng interpretation ay yung Emmanuel. Pero pagdating na dito sa New Testament, sa Matthew, sinulat ni Matthew, yung word na Emmanuel, yung pangalang Emmanuel, ang kahulugan niyan, ang Diyos ay sumasa atin. Sino yun? Sino yun? Sumasa atin. Si Jesus Christ bumaba sa nagkatawan tao, pinanganak ni Mary. 'Di ba? Sa Matthew 1:21. 'Di ba? Ang sabi ng anghel kay Mary, 'di ba, kay Joseph, 'di ba? Ipapanganak ang isang lalaki at tatawaging Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan. 'Yon. Kaya si Mary ang ginamit kasi si Mary ay makadiyos. May takot sa Diyos. So makita natin, yung Diyos nagkatawan tao. Si Jesus Christ yun. Diyos siya, nagkatawan tao. Tinawag siyang Emmanuel dito sa Matthew 1:23. Interpreted God with us. Ngayon, hindi lang si Matthew ang kundi si John, Apostle John. Sa John 1:1, sinabi ng Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino yung Word doon? Si Jesus Christ. Yun. Sabi ng verse 3, without, di ba? Kung wala si Jesus Christ, walang nalalang. Ang lahat ng nilalang ay hindi nalalang kung wala siya. John chapter 1 verse 20. Di ba? Verse 3. John chapter 1 verse 3 nandoon. Colossians 1:16 and 17 nandoon din. Lahat ng kapamahalaan ay hindi nalalang kung wala siya. Yun. Colossians 1:16. Pagdating ng John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the begotten of the Father, full of grace and truth. Ano sabi rito? Yung salita daw ay naging
tao, laman, at nanirahan sa gitna namin, sabi ni John, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, katulad ng kaluwalhatian ng bugtong nama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang Diyos lang po ang puspos ng biyaya at katotohanan. Hindi po si Mary. Nagkakamali po yung nagtuturo, yung panalangin na ganon. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Sino nagturo niyan? Hindi po ang Diyos ang nagturo niyan. Si Mary po ay nabiyayaan din ng Diyos ng kaligtasan. Diba? Sumampalataya rin siya kay Jesus Christ. Yan. Makikita natin, umabasa natin sa Luke chapter 1 verse 46 and 47. Nandun yun. Anong sabi ni Mary doon? Nilululhati ko ng aking kaluluwa ang Diyos na aking tagapagligtas. So, ibig sabihin, naligtas din si Mary. Naniwala siya kay Jesus Christ. Si Mary po ay hindi ina ng Diyos. Ina ng Panginoong Hesus sa laman. Mother in the flesh. Ginamit siya ng Diyos kasi mabuti ang kanyang kalooban. Hindi po siya ng Diyos. Ang Diyos po ay walang ina. Ang Diyos po ay naruna, di ba? Naruna siya pasimula pa. Kailan ang pasimula ay hindi natin alam. So kaya nga, ang Biblia po ang nagpatotoo ng mga bagay na katotohanan mula sa Diyos. Hindi po yung tao. Kasi ang tao, nag-iimbento lang yun eh. Di ba tulad nung sinabi ni... Sino ba yun? Sino ba yung nagsabi na ang tao ay mula sa unggoy? Yung may ng evolution? Maraming tao naniwala dun eh. Sino ba yun? Charles Darwin, yun, naalala ko. Charles Darwin yata yung pangalan noon eh. Na ang tao daw ay mula sa unggoy. Diba? Eh sabi doon sa, sabi doon sa Genesis chapter 1 verse 26 eh, nilalang ng Diyos ang tao eh. Genesis chapter 2 verse, anong verse ba yun? Nilalang na binigyan ng kaluluwa. Pero maraming naniwala doon. Alam nyo kung bakit sila naniwala? Hindi kasi nagbabasa ng Bible eh. Oh. Akala nila yung Bible ay Alam nyo ba na mayroon ako dating nakausap dyan sa Karamuan? Nang sabi niya, yung Bible daw ay sinulat lang ng tao. Marami siyang sinasabi. Nung matapos niya magsalita, sabi ko, pwede bang pakinggan mo yung salita ng Diyos? Binasa ko sa kanya yung 2 Peter chapter 1 verse 21. Nang sabi doon ay, ang lahat ng hula doon sa simula ay, hindi yun kalooban ng tao, kundi kalooban ng Diyos, ipinasulat ng Diyos sa tao para malaman ng tao. Di ba? Sinulat ng tao para... Pero, sino yung author ng Biblia? Ang Diyos ang author, kaya sinulat ng tao. Alam niyo ba na ang Bible ay nabuo yan ng, I think, 1,600 years bago nabuo yung Bible. Bago nabuo. Kasi noon, hiwa-hiwalay yung libro. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin. Hiwa-hiwala yan. Genesis, isang libro. Diba? Halimbawa, Leviticus, isang libro din. Ay, ilang libro lahat yon. Diba? 37 yata yung Old Testament, yung 26. Parang, kasi yung books, yung lahat ng ng Biblia, 66 books. 66 na libro yung Bible. Sinulat ng mahigit 40 tao ang sumulat niyan. Inspired o kaya kinasihan ng Diyos ang sumulat. So, makita natin
Dito, yung salita ay nagkatawan tao. Di ba? Sino yung nagkatawan tao na salita? Si Jesus Christ. Kaya siya nagkatawan tao para magkaroon ng dugo. Ang sabi rito sa Hebrews 2:14, siya ay nagkaroon din ng dugo katulad natin, please nakamana ng katawan at dugo para siya ay mamatay. Di ba? Yung sa krus ng Kalbaryo, kamatayan niya. That he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Para daw di ba? Ma-destroy. Anong destroy? Para mawasak yung may kapangyarihan sa kamatayan. Sinong may kapangyarihan sa kamatayan? Ay ang diablo. Power, that is the devil. Power of death. Di ba? Ano yung bakit may kamatayan? Dahil kasalanan. Di ba? Ang ugat niya ay kasalanan. Kaya nga, kasi ang diablo, mga minamahal, mga kapatid, ang diablo po ay nilalang ng Diyos na makapangyarihan yan. Ang diablo. Ang pangalan niya ay Lucifer. Basahin nyo kung may Bible kayo, Isaiah chapter 14, nandun yun. Diba? Isaiah, hanapin nyo sa Isaiah chapter 14. Dahil sa kanyang kapangyarihan at kayabangan, pride, nagbataas siya, kaya kinalaban niya ang Diyos. Diba? Kinalaban niya ang Diyos. Kaya, diba, siya ay naging diablo. Ang pangalan niya, diablo, ahas, diba? Satanas, ano pa? Meron pa yan, ahas. Mandaraya, deceiver. So, makita natin, ang sabi rito, yung kapangyarihan ng kamatayan ay ang kasalanan. Para daw mawasak ng Diyos, di ba? Sa pamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga yung katubusan, di ba, yung katubusan ay dapat nating pasalamatan sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo tinubos, lahat tayo pupunta ng impyerno. Lahat. Ang sabi rito, yung kamatayan, ano ba yung kamatayan? Minsan, alam niyo ba yung kamatayan? Ang ibig sabihin ng kamatayan, paghihiwalay. Yung physical death. Physical death, aalis sa ating lupang katawan ang ating kaluluwa at espiritu. Hindi nagagalaw ito. Kahit natadtarin mo ng ang tawag yan, ng itakyan. Di ba? Wala nang pakiramdam kasi wala na yung kaluluwa at espiritu. Separation yan. Death yan. Ibig sabihin, physical death. Physical death. Mayroon naman tinatawag na spiritual death. Buhay ka, pero sa harapan ng Diyos, patay ka. Bakit? Bakit, Brad? Ano yun? Buhay ka, pero patay ka sa harap ng Diyos. Wala kang relasyon sa Diyos. Diba? Patay ka. Binanggit yan sa Ephesians 2. Kayo mga patay sa Panginoon, pero binuhay kayo pamagitan ni Kristo. Mayroon pang isang kamatayan, yun ang eternal. Pag namatay tayo, di ba, physical death, yung kaluluwa natin, mahihiwalay pa sa Diyos magpakailanman. Yan ang tinatawag na eternal death. Sa Bible, minsan tinawag yan na second death. Eternal death. Eternal separation from God. Magpawalang hanggang paghiwalay mo sa Diyos. Kasi mapupunta ka sa impyerno. Ay ang Diyos nasa ng Diyos. Di ba nasa langit, sabi ng Bible? Nasa langit. Di ba? Our Father which art in heaven, in prayer.
Hindi ka mapunta doon kasi, di ba, yung katubusan, o yung nagtubos, hindi mo tinanggap, hindi mo sinampalatayanan, hindi ka mapunta ng langit. Okay? Nakuha nyo na? So, mapupunta ka sa impyerno ngayon. Bakit? Hindi nakasulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay kasi yung binigay ng Diyos na tagapagligtas na si Jesus Christ, hindi mo tinanggap. Hindi ka naging anak ng Diyos. Anong sabi ng Revelation 20:15? Yan. Revelation 20:15. Kung sino man ang hindi matagpuan sa aklat ng buhay, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Nandun din ang pinuno, di ba? Ang pinuno na si Diablo. Tapos yung mga false prophet, mga propeta na bulaan, na kalahati lang ang pinaniwalaan sa Bible. Di ba? False teacher. Alam niyo ba kapag kalahati lang pinaniwalaan nyo sa Bible, yung iba hindi? Yung ibang bahagi ng Bible hindi nyo pinaniwalaan. Anong tawag dyan? Di ba? Kinukontra mo yung sinabi ng Diyos. So, makita natin yung ginawa ng Diyos. Biro mo, si Jesus Christ tumira rito sa lupa ng 33 years. Diba? Para maranasan niya yung hirap o kaya yung daing ng mga tao, para kung sakaling tayo ay mananalangin, yung damdamin natin, alam niya. Kasi siya ay nagkatawan tao. Kaya nga, sinabi ng Bible sa Timothy, kay Timothy sinabi ni Pablo, si Jesus Christ yung tagapamagitan natin sa Diyos at sa tao. Kasi alam niya ang damdamin ng tao. Naranasan ni Jesus Christ. Kaya siya ang tagapamagitan. Yan. Okay. Tayo ay tinubos ng Diyos sa sumpa ng kautusan. Sabi ni Pablo sa Galatia. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law, being made curse for us. Yan. Sabi diyan, tinubos tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan dahil sabi, a curse for us, sabi, it is written, curse is everyone that hangeth on the tree. Sinusumpa pala yung mga tao na ibinibitay, di ba? Di ba yung pinapatay sa cross? Hangit on the tree, yung, di ba, hangit yung ihangir mo, yung, di ba, pinako siya sa cross na di ba? Yan. Anong purpose ng pagtubos sa atin? Verse 14 ng Galatia, chapter 3. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Holy Spirit through faith. Yan. Kasi ang Diyos dati, di ba, nakapokus lang sa Israel nung panahon. Pero para matanggap natin yung blessing para kay Abraham, di ba? Kaya tinubos tayo ng Panginoong Diyos. Kasi yung pangako kay Abraham, di ba, ang sinabi ng Diyos kay Abraham, kung sino man ang magpapala sa bansang Israel kay Abraham, pagpapalain din ng Diyos. So kaya binigyan tayo ng pagkakataon pag sinabing, di ba, yung blessing, yung pagpapala, para daw ang Espiritu ng Panginoon ay matanggap din sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya nga, pagdating na ng dito sa verse 5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So, yung pagtubos ng Diyos, the main purpose talaga, kasi yung pagtubos niya, purpose para sa kasalanan. Pero talagang yung purpose niya, para ampunin tayo. Tubusin at ampunin.
Sabi rito, di ba? Para daw matanggap natin ang pag-ampon, that we might receive the adoption. Adoption. Anong adoption sa Tagalog? Di ba pag-ampon? Bakit ampon? Kasi nga, di ba ang Diyos, iisa lang ang anak, bugtong lang. Di ba? Bugtong lang eh. Wala naman sinabi lahat ay anak ng Diyos eh. Nilalang ng Diyos. Okay? Nakuha nyo na? So makita natin, di ba? Matanggap tayo, ma-adapt, ma-ampon. Paano tayo ma-ampon? Tanggapin natin yung binigay. Sino? Si Jesus Christ. Ano sabi ng John 1:12? Sa English. Englishin muna natin. But as many as receive Him, to them give the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sa Tagalog, datapwat lahat na nagsitanggap sa Kanya, sinong Kanya? Si Jesus Christ, ay binigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos sa makatuwid yung mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Ngayon, ang tanong, tinanggap mo na ba siya o kaya sumampalataya ka na ba sa Kanya? Kung hindi pa, di ba, huwag kang magliban ng panahon. Kasi baka bukas makalawa, kunin ka na ng Diyos eh. Kunin na yung buhay mong pinahiram sa iyo. Oh. Alam niyo ba yung dun sa nakapako sa krus ng Kalbaryo? Di ba? Kasama ng Panginoon, nabibitayin. Anong sabi nung isa? Panginoon, alalahanin mo ako pag nandun ka na sa paraiso. Nanampalataya sa doon. Di ba? Nanampalataya. Alam ni Jesus Christ yun. Ano sabi niya ang Panginoong Jesus? Ngayon din. Di ba? Ngayon din, isasama kita. Kaya nga, automatic, kasama ng Panginoon yun eh. Di ba? Kasi pag ang Diyos nagsalita, hindi yan nagsisinungaling. Di tulad nating tao, pag nagipit, magsisinungaling. Sabihin mo, wala ako. Di ba? May naniningil. Nagtago sa kupiti o sa kwartong ano. Sabihin mo, anak, wala ako. Ano sabihin naman ng anak? Sabi ni nanay, wala daw siya. So, makita natin yung Diyos hindi po nagsisinungaling. Pag nangako sa ipagkakalob yan. Tingnan mo si Abraham. Si Abraham po ay pinangakuan na magkakaanak siya. Kahit na anong tawag yun sa yung pag matanda na yung babae, hindi na menopause na, di ba? Si Abraham po pinangakuan ng Diyos na magkakaroon ng anak kay Sarah. 75 years old siya. Di ba? 75 years old. Ngayon, kailan tinupad ng Diyos? Ilang taon siya nung tinupad ng Diyos? 100 years old. So, ibig sabihin, yung pagitan ay 25 years. 25 years. Pag nangako ang Diyos, ibibigay niya yun. Kaya lang, maghintay ka. Di ba? Di ba? Ang gusto niya, ang kalooban niya, hindi ang kalooban natin. Di ba? Halimbawa, humingi ka. Panginoon, ngayon na. Aba, Diyos, utusan mo. Wala ka namang, hindi ka naman nahiya. Ganon yun. Pag ibibigay ng Diyos, pinangako niya, magantay ka. Ganon lang yun. Manampalataya ka at magantay. Sumakita natin dito, sa pamagitan ni Jesus Christ, kung wala si Jesus Christ, walang redemption. Kung wala si Jesus Christ, walang adoption, walang pag-ampon. Di ba? Kung wala si Jesus Christ, walang kaligtasan. Kung wala si Jesus Christ, walang nalalang. Di ba? Bible ang magsabi yun. Binabasa lang natin. So, yung pagtanggap kay Jesus Christ. Ngayon, tatanungin ko kayo,
O kaya papaliwanag kasi bakit si Jesus Christ kailangan tanggapin. Di ba? John 3:16. Ano sabi? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. For God so loved the world, He gave. Diba? Ang Diyos ay inibig ng gusto yung tao. Ang salitang word doon ay mga tao yon, hindi yung sanlibutan. Diba? Kaya yung King James Bible 16:11, yan ang pinaka-best na Bible na pinaniwalaan namin. Bakit? Kasi yung John 3:16, binanggit, God so loved the world, o kaya the people, o kaya the human being. Mayroong word na so. God so loved the world. God so loved the world. Alam niyo ba pag sinabihan kayo ng isang babae, ikaw ay lalaki, di ba? I love you so much. Di ba? I love you so much. Mayroong word na so. Di ba? Pero pag sinabi, I love you, di ba? Medyo, di ba? Nakuha nyo na? So, ganoon. Mahal na mahal ng Diyos yung tao na kanyang nilalang. Hanggat maaari, ayaw niyang mapahamak eh. Ayaw niyang mapahamak ang tao. Yun, binanggit yun, 2 Peter chapter 3 verse 9. Nandun yun. God is not willing that anyone should perish, but have come to repentance. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang nilalang. Dapat daw, sabi doon sa Peter, sinabi ni Peter, na dapat lumapit na mayroong pagsisisi sa Diyos. Kasi ayaw niya yung mapahamak. Alam niyo ba, na ang kaluluwa natin, mayroon tayong kaluluwa. Ang kaluluwa natin, eternal eh. Hindi yan namamatay. Kaya nga, yun ang parurusahan doon sa impyerno, yung kaluluwa natin. Yan. Kaluluwa na yun. So, makita natin, yung pagtubos, diba? Hindi simple yung pagtubos ng Diyos sa atin. Kaya, ang lahat ng hindi naniwala sa Kanya, anong sabi ng Bible? Galit ang Diyos sa mga tao na hindi naniwala sa Kanyang anak. John 3:36. Diba? Ang sabi doon sa John 3:36, ang lahat ng sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Subalit ang hindi sumampalataya ay hindi makakita ng buhay, kundi ang galit ng Diyos ang mananatili sa kanila. So, ibig sabihin, pag hindi ka sumampalataya, buhay ka, pero masaya ka ngayon, di ba? Pero galit sa iyo ang Diyos. Kasi yung binigay na tagapagligtas, yung namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, di ba? Hindi mo sinampalatayanan. Oh, pag namatay ka, bukas makalawa, saan ka pupunta? Dagat-dagatang apoy. So makita na yun. Alam nyo ba yung blessing ng redemption? Yung pagpapala ng pagtubos? Di ba? Yun ang mabuting balita, yung pagtubos sa atin, di ba? Binanggit niya sa Apostol Pablo. 1 Corinthians 15, nandun yun. Ang sabi ni Apostol Pablo, di ba? Binigay ko sa inyo ang mabuting balita na tinanggap ko, at binigay ko sa inyo na si Kristo ay namatay, nilibing at nabuhay na magbuli para sa ating kasalanan. Yun ang mabuting balita na binanggit ni Apostle Paul, dahil may binayaran na ang ating kasalanan. Bayad na. Diba? Tanggapin na lang yung nagbayad. Kapag tinanggap mo yung bayad, magiging anak ka ng Diyos at pupunta ka sa langit. Kasi sinabi ni Jesus Christ sa kanyang pagtuturo kay Nicodemo, di ba? Except a man be born, di ba, water in the spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, kapag anak pala ng Diyos, makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Di ba?
except you man be born again. Kapanganakang muli. Kaya, ang dalawang kapanganakan ay kailangan. Pag isa lang, di ba, hindi ka makakaakyat ng langit. Kasi yung pangalawang kapanganakan, iyon ang pagtanggap mo, pagsampalataya mo kay Kristo, magiging anak ka ng Diyos. Kaya matatawag mo yung Diyos na nasa langit na Ama. Kasi tinanggap mo ang kanyang bugtong na anak. So, yun ang pagpapala ng pagtubos. Pero, pag hindi ka nanampalataya dun sa nagtubos sa'yo, anong pagpapala? Di ba? Hindi, wala kang pagpapala. Wala kang blessing. Di ba? Ang tatanggapin mo, parusa ng Diyos. Kasi pupunta ka ng impyerno. Lahat ng hindi matagpuan sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Kasama ng Diablo. Yan, Revelation 20:15. So, yung pananampalataya ang kailangan natin. Hindi mabuting gawa. Kahit na gumawa ka ng mabuti, hindi ka maliligtas. Hindi ka magiging anak ng Diyos sa pamagitan ng iyong mabuting gawa. Kundi sa pananampalataya kay Kristo. Maging kaligtasan, maging pagtubos, si Kristo rin pa. Jesus Christ pa rin. Kaya nga kung wala si Jesus Christ, lahat ng bagay wala yan. Ay sinabi ng Bible . Kaya pinaniwalaan ko. Ayaw ko sa inyo. Kung hindi kayo maniwala sa lahat ng mga pinag-aralan natin dito sa Biblia, may problema kayo sa harap ng Diyos, hindi sa akin. Di ba? So, maraming salamat sa oras na ito. Ulitin ko, yung katubusan, bakit kailangan natin? Sapagkat lahat ng tao ay makasalanan. Kaya nga tinubos ng Diyos. Yung plano ng Diyos, di ba? From eternity past, nandun pa, bago pa tinatag ang sanlibutan, sabi ng Bible, ay plinano ng Diyos yan. Diba? Nasa hula din na magkakataon tao ang Diyos para magkaroon ng malinis na dugo para katubusan ng ating mga kasalanan. So yun. Tapos sa huli, yung blessing, diba? Dahil sa pagtubos, diba? Sabi doon, binanggit ko kanina, ang tayo tinubos sa ilalim ng kautusan para tayo ay makatanggap ng pag-ampon. Yan, pag-ampon. Adoption. Pero hindi mo yan matanggap pag hindi mo sinampalatayan o tinanggap si Jesus Christ. Diba? Yan lang ang pananampalataya kay Jesus Christ ay maampun tayo ng Diyos. Pag tayo ampun ng Diyos, diba? Kasakaling mamatay ka, pupunta ka ng langit. Diba? Hindi ka matatakot kasi hindi ka na maghihirap. Ang sabi ng Bible sa Revelation 21, ano na sabi doon? Ang sabi ng Bible na papanaog ang yung bagong Jerusalem mula sa langit. At wala nang yun. Biruin mo yung kalsada, sinabi ng Bible doon sa Revelation, yung kalsada na dadaanan ay purong ginto. So biruin mo ginto, wala nang Meralco, wala na tayong babayaran . Bahala ng Diyos. Eternal na yun . So wala nang pag-iyak. Wala na yun. So maganda ng plano ng Diyos. Kapag sinampalatayaan mo at sumunod ka sa Kanya, malaking blessing ang matatanggap mo. Biruin mo, mayroon kang buhay na walang hanggan. Makakasama ang Diyos, makita natin ang personal si Jesus Christ. Di ba? Sabi ng Bible, magkakaroon din tayo ng katawan, katulad ng katawan niya nung umakyat sa langit. Sinabi niya Apostle Paul sa Philippians, ganun. Katulad ng kanyang katawan. So makita natin yung blessing. Ngayon, nalaman nyo na sa pamagitan ng pagtuturo na ito. Sana naman ay huwag kayong magmatigas ng puso. Sumampalataya kayo sa Panginoon. Ang sabi ni Apostle Paul doon sa, di ba, prison guard,
Yung sa Acts 16:30 to 31, ano sabi ng prison guard? What what I must be to do to be saved? Ano ang gagawin ko para maligtas? Yeah. Ang sabi ni Apostle Paul sa kanila, Silas, believe on the Lord Jesus Christ, thou shall be saved. Manampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka. So, makita natin yung Bible. Kaya nga, sa oras to, maraming salamat. Nawa, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Sa makapanood nito, nawa, bigyan kayo ng kaunawaan o understanding sa kanyang salita. Tayo ay sandaling magpasalat, manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal na sa langit, salamat po Panginoon sa oras na ito. Pinupuri ko po ang iyong dakilang pangalan. Dahil sa kayo ang naglalang ng lahat ng bagay, kayo rin ang tumuwos sa tao na yung nilalang. Dahil sa iyong dakilang pag-ibig. Pagpalain niyo po ang video na ito makapanood at bigyan niyo po sila ng kaunawaan. At ganoon din ang pananampalataya upang sila rin, Panginoon, ay magkaroon ng tunay na relasyon sa inyo at maging rin silang anak pamagitan ng Panginoong Hesus, Panginoon. Ama, salamat po. Ang lahat na ito ay dalangin ko sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So muli, magandang hapon sa inyong lahat. At kumusta po kayong lahat sa mga makapanood ng video nito.